Nabisto sa Senado ang 10 bilyong pisong halaga ng overpriced na farm-to-market roads. Dawit din sa flood control, kabilang ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Nung rini-review namin yung budget ng Department of Agriculture, malaking portion doon ay yung farm-to-market roads. At nagulat nga kami na may mga farm-to-market roads doon na talagang sobrang overpriced. Nagkakalaga ng almost 300,000 per meter. Una, ayaw ko nga maniwala kasi 300 million per kilometer. Parang gumawa ka na ng tulay nun . Pinakamaraming nakakuha ay Region 5, which is Bicol Area. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto mga kababayan, good news! O Diyos ko, good news ito mga kababayan. So bago ang lahat, isang like muna bago sabihin ko sa inyo ang good news dito sa Pilipinas. Okay, nakalike ka na ba kumare? Muli nagbabalik nga po pala, Boy Sardinas, Boy Sarsa. Eto na ang good news mga kababayan. Handa ka na ba? Sabihin ko na yung good news. Eto na ang good news. Good news po mga kababayan, ubos na ang pera ng Pilipinas. Pagtawanan na lang natin yung pera na yan. Nauubos. Ubos din naman no, ha? Ang ganda ng good news mo, boy. Ubos ang pera ng taong bayan. My goodness. Hindi ba? Ito ang maganda mga balita. Kasi dapat binabalita natin mga kababayan ang good news. Paubos na ng paubos ang pera ng taong bayan ng Pilipinas. Inuubos ng mga demonyong kawatan. Pukong ina nyo. Di ba? Kita nyo yung preview mga babayan. Kita nyo ha. Lugi na ang Pilipinas no, ng 10 bilyon. Ayan. Na yung farm to market road naging farm to pocket road. Putang ina. Lupet no. Ang ganda ng good news mo boy. So di ba? Ang ganda mga babayan ng good news natin. Tawanan lang natin at yung mga tax natin ay nasa bulsa na ng mga demonyong kawatan, ng mga demonyong hindi na alam kung tangin na itong mga ito no, yung mga kaluluwa na ito, hindi natin alam kung may kaluluwa pa ba to o mga kampo ng mga demonyong kawatan talaga to, no? Walang kaawa-awa sa mga sa mga farmers. Mamaya papanood ko sa inyo mga babayan kung ganong hirap na hirap yung mga truck na pag-ahon ng mga pananda nila, mga gulay na binibili natin sa palengke. Makita nyo po na grabing hirap din ng dinadanas nila dahil nawala po yung farm to market road, naging farm to pocket road. Puking ina. Hindi ba? Sinong di manggigigil dito? Kaya kung ang mga kasundaluhan, mga armed forces, mga babayan, makikita nyo na lang lumusob na sa Malacanang, wala na. Ano na to? Talagang wala tayong magagawa dyan. Kasi pag kumilos po ang mga kasundaluhan natin, mga babayan, punong-puno na po yan mga yan. Kaso, no, may lumalabas na mga balita, yung mga nataas na mga opisyal ay nabigyan na rin, nalagyan na rin, tambalos-los. Kaya kung bakit ay hindi din po hindi makapuwersa masyado yung ating mga kasundaluhan dahil ang mga matataas na opisyal umano ay nasupalpalan na rin po ng perang poking ina. Di ba? Sino hindi makakapagmura? Di ba? Yung mga ganitong mga issue, mga babayan, no, ay talagang mapapamura ka na lang talaga at mapapatawa ka na napakagaling mangdukot o magnakaw ng mga demonyong kawatan, no? Biruin mo, wala silang kaawa-awa mga babayan sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, na nagtatanim para may mapakain sa Pilipinas, merong mabili sa palengke ng mga gulay, yung mga paninda na kamati, sibuyas, di ba? Hirap na hirap po yung mga babayan natin na magdala ng kanilang mga produkto, mga kalakal. Dahil nga po yung farm to market road na dapat ay ikakaganda ng kanilang lugar ay wala, na ghost project ang puking ina. Mas malala pa po ito sa sa flood control. Dahil po dito ay kita nyo naman yung per square meter, grabing grabing komisyon ng mga demonyong mga kawatan na to, mga hinayupak talaga kayo. Ito pag itong mga dead bultong mga to, no, ay hindi tatanggapin to ng hindi tatanggapin to ng si Satanas. Bakit naman boy? Nasabi mo hindi tatanggapin ng Satanas. Sumobray po yung kanilang kasalanan Halip na yung kasalanan nila maging lang kay demonyo, kay Satanas ay
Meron po kasing ano yan merong level-level. Sumobra po ng kasalanan itong mga demonyong kawatan. Kaya po hindi sila tatanggapin ni Satanas. Meron pa balang ganun, boy, no? Sumusobra ng kasalanan. O saan sila, paano sino natanggap sa kanila? Ayun lang, hindi ko alam kung meron pang mas may demonyo pa natatanggap dito sa mga tarantadong ito. Di ba? Sino? Ang lupit nitong ni Satanas, no? Hindi tatanggapin itong mga demonyong kawatan na magnanakaw ng kaban ng bayan, no? Hindi na sila naawa, no? Kayo mga babae, anong makukomento nyo sa mga ganitong mga nangyayari sa bansa natin? At alam ko, pati kayo siyempre maawa kayo sa mga farmers natin. Dahil ang mga gulay na binibili natin, galing po yun sa mga bundok, mga lalayong lugar. Kaya nga po ang mamahal din po ng tinda sa palengke dahil nga po ay hirap din sila magtanim, hirap din ng ganito, mahal ang diesel, 'di ba? Mahirap din yung pagdadala sa palengke dahil nga po ay wala na po yung farm to market road dahil kinurakot ang mga demonyong kawatan. 'Yun ang nagiging problema. Hindi ba? Biruin mo 10 billion nawawala, nalugi na ang Pilipinas. Yan ang good news natin mga babayan kasi mas maganda maubos na lang yung budget natin para wala na silang makurakot, no? Palagay nyo, wag na tayo mag-tax. Yung sinasabi ni Attorney Senator Marcoleta na wag na lang muna daw tayo mag-tax. Tayo na. Hanggat tayo nagtatax mga babayan, nakakaipon ng Pilipinas yung mga demonyong mga kontraktor at pati mga nandiyan sa loob ng demonyong ay lumalaki po ang kanilang mga mata pag may nakakaipon na po ang Pilipinas ng pondo. Pag pinag-uusapan ng pondo, putang inang yan, naglalakihan ng mga mata. Nakalamong pag nagsalita, kalamong hindi magnanakaw. At sasabihin nila, ito, yung bigyan nyo na kami ng project at ayusin na po, targis na yan, awanay. Nung natanggap na ang perang bulto-bulto, na para sa mga proyekto, ay ninanakaw, nilulustay. May mga kickback pa, di ba? Yung kickback kasi nga mga babayan ay mas malaki pa dun sa proyekto. Kaya nga po ang proyekto ay matabang ang simento, kulang sa bakal, madaling masira, ampaw. Syempre, wala na yung kontraktor na yung dapat na para pondo doon ay hindi na po kakasya na pangtapos. Kaya mas ang ginagawa ng itong mga demonyong ito, halip na tapusin, ginagawa na lang ghost project para kumita po sila lahat. Hindi ba? Kawawa. Kaya darating, maghintay kayo, no? Ang mga sundalo, yung mga armed forces na yan, ay nakikinig lang yan. Nakikinig lang po yan. Isang hudyat lang na lang yan. At makikita nyo naman sa ating mga vlog ay meron na pong mga retired na mga general, mga sundalo, pulis ay nagkakaisa. Hintayin lang natin. Abangan nyo isang vlog ko. At ay sila na daw ang kung ayaw daw ng mga pulis na arestuhin si Bongbong Marcos at ang mga demonyong kawatan, sila na po ang mag-aarmas. Abangan nyo yung susunod na vlog natin. Diyos ko. Biruin nyo, di ba? Sino ba namang Pilipino ang hindi magagalit sa nangyayari ngayon, no? Yung sinasabi nila na kay Tatay Digong ay may korupsyon, hindi mo naman talaga mawawala ang korupsyon, no? Dati may korupsyon pero hindi ganun kalala, no? Hindi naman talaga mawawala ang korupsyon kaso hindi takot ang mga demonyong kawatan ngayon sa nakaupo, kaya po mas lumala po ang korupsyon. Sabi ng mga tanso vlogger, ba't kay Digong wala bang korupsyon? Di ba? Imbestigahan nyo, tinan nyo naman yung mga nagawa, no, meron daw 51 billion na sa panahon ni Duterte. Di imbestigahan nyo. Kita nyo ba yung mga flood control sa Davao? Ayos naman pinakita naman dyan. Pumunta nga kayo. Imbestigahan nyo. Di ba? Isama nyo dyan kung gusto nyong imbestigahan. Di ba tawag nyo si Pulong, At ay magkaalaman. Mas maganda. Pare-parehas, no? Kaso, yung mga binanggit na mga kasabwat, no, na mga demonyong kawatan, mga babayan, hanggang ngayon po ay hindi po napapatawag. Nandiyan po sa isang vlog ko yan, panoorin nyo. Yung COA nagsalita na, tumistigo na, panoorin nyo po yung sinabi doon ni Senator Marcoleta, ang lupit, no? Banggit kayo ng banggit ng mga taong nasangkot dito sa anomalya, ba't ayaw nyo ipatawag? Kasi sabi ni Senator Marcoleta, kasi bakit pag tinatawag, baka na naman magtuturo. Di ba?
Kasi yung iba kasi sinabi nung testigo na ito yung tao na to, ngayon itong testigo kinasuhan pa ng demonyo, no? Para ma-distract nga daw po yung yung investigation. Sino ba naman tanga na magbabanggit ng isang politiko o isang kasabwat? Nagkakaipitan na, di ikanta mo na. Ngayon, nung kinanta ang demonyong kawatan, ay di siya pa ang kinasuhan. Ang lupit. Yan ang mga good news natin, mga babayan. Di ba? Ang ganda ng good news ko. Paubos na ng paubos ang pera ng taong bayan. At ay humanda rin ang darating din yan. At ay yung mga retired na mga colonel, general, yan, kumikilos na yan sila. Sana magtagumpay kayo mga sir sa inyong misyon sa buhay. At handa daw silang mag-armas. No, at handa rin silang ibuwis yung nag-iisa nilang buhay. Yun ang mga malulupit talaga. Hindi na maatim kasi ng mga sundalo, mga babayan, yung nangyayari sa panahon ngayon. Kaso, yun nga, excuse me po, ay meron umanong mga nalagyan na matataas na opisyal para hindi mag-aklas sa gobyerno. Ang galing talaga ni Tamba, no? Ang galing ni Saldico. Ang gagaling nyo talaga. Yan ang good news ng mga kababayan na patuloy na walang napapanagot, no? Walang nakukulong, walang nahihimas ng rehas, puro investigasyon. Paano naman mangyayaring may makukulong? Nandun din sa loob yung mga nag-iimbestigang mga demonyo, mga kasabwat. Walang mangyayari talaga dito. Puking inang yan, ang lupit mo. Diyos ko, my goodness. Eto guys, panoorin nyo muna itong video kay Boss Kaalam. Makita nyo po rito ang hirap ng mga truck, ng mga farmers, kung paano nila itaas o i-deliver yung mga pinaghirapan nilang itanim ng kanilang mga gulay. Yung iba mga lusak na dahil nga po ay yung road nila ay karag-karag na nawala ang project nawala ang farm to market road po kung ina. Mga demonyo talagang hindi talaga kayo naawa sa taong bayan, no? My goodness. Inubos nyo na, putang ina, 10 billion, my goodness. O ito, panoorin nyo mga babayan, panoorin nyo to. Tingnan nyo, makaawa kayo sa mga kababayan at mga farmers. Play mo yan, boy. Nagsimula ang lahat sa isang regular na pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Department of Agriculture. Hindi inaasahan ng marami na sa gitna ng talakayan ay biglang lumabas ang mga dokumento na nagpakita ng nakagugulat na presyo ng mga proyekto. Isa sa mga senador ang nagtanong sa kalihim ng agrikultura kung kaya ba ng kanilang ahensya na direktang magpatupad ng mga proyekto sa paggawa ng kalsada. Ang sagot ng kalihim ay oo, kaya nila. Ngunit mas pinili raw nilang huwag hawakan ang mga proyekto dahil ayaw nilang madamay sa mga iskandalo. Mula sa sagot na iyon, sinimula ng senador ang pagbubulgar ng mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga listahan ng proyekto na may sobrang taas na presyo kumpara sa tamang halaga nito. Halimbawa, ang isang sementadong kalsada na dapat ay nagkakahalaga lamang ng 15,000 piso kada metro ay siningil ng halos 300 at 48,000 piso kada metro. Ibig sabihin, higit 20 beses itong mas mahal sa aktwal na halaga. Mayroon ding proyekto sa Camarines Sur na umaabot ng 263,000 piso kada metro at isa pa sa Mayant City na nasa 173,000 piso kada metro. Maging ang kalihim ng agrikultura ay hindi maitago ang pagkagulat ng marinig ang mga numero na ito. Ang presyo na dati ay mataas na sa tingin nila ay biglang naging napakaliit lang pala kapag inihambing sa mga aktwal na singil sa proyekto. Naging malinaw sa lahat na mayroong matinding pandaraya na nagaganap sa loob ng mga ahensya. Mas nakabibigla pa, ayon sa kalihim, ay marami sa mga proyektong ito ay itinuloy kahit hindi naman raw pumirma o pumayag ang Department of Agriculture. Ang ibig sabihin, may mga proyekto na ipinagpatuloy kahit walang formal na pahintulot mula sa mismong ahensyang dapat nangangasiwa rito. Isa itong malinaw na paglabag sa tamang proseso. Habang lumalabas ang mga ebidensya, napansin rin ng mga senador na tila pinoprotektahan pa nila ang ilang sangkot sa investigasyon. May senador na nagsampa pa ng kaso laban sa pangunahing testigo upang sirain ang kanyang kredibilidad. Kasabay nito, may pangamba rin sa pagkakatalaga ng bagong ombudsman dahil may takot sila na baka gamitin ito bilang proteksyon ng mga opisyal na may kaso. Ang nakakalungkot dito,
Habang ang mga magsasaka ay patuloy na naghihirap at walang maayos na daanan para sa kanilang produkto, may mga tao pa palang ginagawang negosyo ang pera ng bayan. Ang mga proyektong dapat sana ay sagot sa problema ng kabuhayan ay nagiging paraan pa pala para kumita ang iilan. Kapag ganito ang nangyayari, ang totoong talo ay ang mga ordinaryong Pilipino na umaasa lang sa tulong ng gobyerno. Matapos ilabas ng Senado ang mga nakagugulat na ebidensya tungkol sa overpricing ng mga farm-to-market roads, lumabas rin na ang mga ginamit na sistema pala nila ay pareho lang sa mga nakita noon sa flood control projects. Ibig sabihin, parehong paraan lang ng pag-iwas sa tamang proseso at parehong paraan ng pagtatago ng mga anomalya. Ang mga proyektong dapat dumadaan sa masusing pag-aaral ng Department of Agriculture ay hindi na nila pinadaan sa tamang pagsusuri. Sa halip, idiniretso lang ang pondo at implementasyon na tila ba sadyang iniiwasan nila ang mga hakbang na pwedeng makadiskubre ng kanilang katiwalian. Dito na nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Tinukoy ng mga senador ang mga lugar kung saan pinakamarami ang sobrang presyo ng proyekto. Lumabas na ang pinakamatinding kaso ay sa Region 5 o Bicol at Region 8 o Eastern Visayas. Sa dalawang rehiyong ito, umabot sa bilyon-bilyong piso ang labis na singil sa mga proyekto. Isa sa mga kontraktor na nakakuha ng malalaking kontrata ay umano'y konektado sa isang kilalang opisyal mula sa Kamara na galing din sa Bicol. Ayon sa senador, mahirap paniwalaan na ito ay simpleng pagkakataon lang. Habang tumatagal ang pagdinig ay mas lumilinaw rin ang ugnayan ng mga lugar, kontratista at mga makapangyarihang tao sa likod ng proyekto. Parang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Kasabay nito, muling lumitaw rin ang issue ng mga ghost projects, mga proyektong nakasulat sa papel pero hindi talaga naipatayo. Ayon sa kalihim ng agrikultura, may mga natuklasan silang ganitong proyekto sa Davao Occidental at Zamboanga City noong 2021 at 2022 pa. Ipinapakita nito na matagal nang may mga ganitong kaso at patuloy lang itong nauulit dahil walang sapat na pananagutan. Nang buuin ng senador ang kabuuang halaga ng overpricing, lumabas na sa loob lamang ng 2 taon, 2023 at 2024, ay umabot na sa 10.3 bilyon ang nawawala sa pondo ng bayan. Yon, napanood nyo mga kababayan, di ba? Kakalungkot, no? Kaawa yung mga farmers, no? Wala naman tayong magagawa mga babayan kahit magtaas sila ng presyo nila dahil lugi na sila, paghakot, bayad sa truck, mahal lang abono, o yung mga DNR na nagbibigay ng mga pataba, mga corrupt din, di ba? Nagbibigay ng mga buto, mga expired, marami dito niyan. Tanginan yung mga DNR kayo, no? Ay magbigay naman kayo sa mga farmers na mga tamang buto, ha? Binibigay nyo eh. Meron akong vlog niyan dati sa Katutubo, nagbigay daw ng 100 yata na buto, ang tumubo 3. Expired na kasi yung kanilang binibigay ng mga buto. Lahat naman dyan may korupsyon eh. DNR, LTO, sa kung saan-saan sa ngayon ng gobyerno, kanya-kanyang korupsyon na rin sila, no? Kaya tayo mga babayan, kanya-kanya na lang po tayong diskarte sa buhay. Huwag tayong umasa sa mga demonyong mga taga-gobyerno na yan. Yung asa-asahan natin na papagawa yung karsada natin, pasalamat ka na lang kung magawa. Meron nga rin ito, ginawa, 14 million eh. Taragis na 14 million na karsada yan. Ang estimate ko dun parang nasa 6 million lang eh. Ngayon, wala pang 1 taon, giba-giba na. Demonyong Pilipinas to. At ito pa, good news mga babayan ha. Pangatlo na po tayo sa most corrupt of the whole world. Diba? Matuwa naman tayo. Sikat na po ang Pilipinas sa buong mundo. Wala na magpapautang. Huwag nyo na kaming pautangin. Yun, nananawagan po ako sa mga karatig bansa, no? Huwag na ho kayo magtitiwala sa Pilipinas. Huwag ho kayo magpapautang, no? Na papautang nyo dito sa Pilipinas, huwag na. Kukurapin lang yan. Sayang lang yung ipapautang nyo sa amin. Lalo lang magiging mayaman, lalo lang magiging busog ang mga buhaya rito sa Pilipinas pag pautangin nyo pa kami. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo, kanya-kanyang mabunguhay na lang tayo
na hindi umasa sa gobyerno. Hindi naman yung pag-asa sa gobyerno yung katulad ako. Hindi man ako talaga asa sa gobyerno. Ang sa akin lang kasi, yung may makita na mga proyekto na makakatulong sa mga farmer, sa mga kababayan natin na mga binabaha. Hindi naman tayo nanghihingi dyan, bigyan mo ako ng bigas, bigyan mo ako ng ganito. Hindi yung ganun sinasabing tulong. Ang tulong na dapat ay ibibigay ng gobyerno, yung hindi tayo mababaha. Yung ating mga kabuhayan, hindi masisira dahil para patuloy tayong mabuhay ng payapa. Paano yan? Paano ka mabubuhay ng payapa yan? Kada isang ulan lang ng konti, 2 patak, baha na. Hindi ba? Yung farm to market road na dapat ay maganda ang transportation ng mga kababayan natin ng mga farmers ay hindi po nangyari dahil nga po ay ghost project yung kanilang mga daan. Hindi ba? May nag-alarm pa. Tawag dito, hindi na nagkaroon sila ng walang nangyaring daan. Kaya nga, naging mahal din ang kanilang tindahan dahil rough road. Nag-arkila sila ng truck, nasisira dahil sa sobrang rough road. Hindi ba? Yung kanilang mga kamatis, nagkakanda lusak-lusak dahil yung daan nila, rough road, wala yung karsada. Kaya malugi man din sila mga babayan. Hindi ba? Nakakaawa itong ating mga babayan na mga farmers. Kaya nakakalungkot, wala natapat tayo sa mga demonyong kawutan, dumami na sila ang sabi nga dito mga babayan, sindikato na po ang nangyari sa mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Sindikato na sila. Hindi na yang hindi na yang parang talagang nangyari lang. Talagang sindikato talaga. Sila fully po sila. Ang tawag ba yan, boy? Nawala na naman yung utak mo. Fully organized. Fully organized. Kaso, yung kanilang pagka-organize ay hindi lumusot. Nalaman din ng taong bayan. Ikaw ba naman, nagtayo ka ng flood control? Wala. Ni isang hollow block? Wala. Di ba? Tapos 100 milyon ang pondo. Tulad niyan para sa mga kababayan natin ng mga farmers na dapat ay makatulong sa mga kababayan natin na talaga naman nagpapagod at nagbubungkal ng lupa ay nakorap din. My goodness. Itong mga sundalo na to, soon, ewan ko kung kikilos talaga yan. At dahil napapanood naman din natin sila na sila mga Colonel General ay kumikilos na. At hanggang saan kaya ang lakas ng mga to? Kaso yung mga nakaupo nga po ay nalagyan na ho ng tamba. Doon ako nalungkot. Yan po ang ating good news mga babayan. Kung nagustuhan mo tong ating vlog at nagustuhan mo umabot ka rito sa ating huli ng ating video at kung nagustuhan mo, i-like mo naman dyan at kung hindi ka pa nakasubscribe, isang subscribe naman dyan, yung bell button, panoorin mo. At lagi naman tayo nag-upload. Sana kung hindi iba to ni YouTube yung ating mga video sa iyo, edi kalkalin mo. Makikita mo naman araw-araw naman nag-upload si Boy Sarsa. Okay, maraming salamat po mga babayan sa inyong suporta. God bless every day. Yan ang good news ni Boy Sardinas. Love you guys. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo
kaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.